Kaya yung kay Almeida, kulto rin yun kung sumasamba sila. Yung kay Eddie Villanueva, kulto rin yun dahil sumasamba sila. Wala na tayong dapat na maraming pang pag-usapan dyan. Ano? Kasi paratang lang naman nila yun na tayo ay kulto eh. Kulto na makatwiran, pagsambang makatwiran. Magandang araw po sa inyong lahat, Sir JR po ng Usap-Usap University mga kayuti. Welcome back. Tuloy na naman po kayo dito sa ating regular show. At para sa ating mga baguhan ng ating pong ginagawa dito sa U3, tayo po ay nanonood ng mga religious discussions, preachings, homily, Bible expositions, Bible study at iba pa. And for this particular one, ito po ay actually dalawang video daw po. Ang first part is part ng Itanong Mo Kay Soriano episode, and ang second part daw is a montage of originally an audio file no sa radio show po ni Brother Eli. So classic po yan na radio show. Of course, with the same title, Ang Dating Daan. Ang topic to po, kung di ako nagkakamali, ang word na kulto that has been associated with quote-unquote mga sulpot na mga reliyon, no? Katulad daw po ng MCGR or Iglesia ni Cristo. Ito daw po ay mga kulto. So Brother Eli will be addressing this in this video mga ka-U3. Sa akin pong background sa pag-aanalisa, sa paghihimay, ako po ay dating university debater mula po sa MSU-IIT. Naging debater sa isang televised debate representing Mindanao State University versus Far East University and De La Salle University, member ng isang international public speaking organization at representante ng Pilipinas sa isang komperensya. Actually, dalawa na. Now, for this year, again, I'll be representing our country sa Hanoi, Vietnam for another na Harvard International Relations Conference, mga ka-U3. So anyway, I'm very excited about this video. If you like Brother Eli, please click thumbs up and I am now ready. Let us watch this video together. Sabayin niyo po ako. Let's go. 12:1 ng Romanos, Hogos pois irmãos pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O vosso culto racional. Yung palang kulto, pagtitipon para sumamba sa Diyos. Ang kahulugan pala ng salitang kulto, nagtitipon para sumamba sa Diyos. Basahin natin sa Kastila, kapatid na Luz. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Es vuestro culto racional. Yung inyong pagtitipon para sumamba sa Diyos. Ang tawag sa Biblia ron sa Kastila at saka sa Portuges kulto rasyonal, kulto na makatwiran, pagsambang makatwiran. Hindi pa naman masama ang kahulugan ng kulto kapatid na Daniel, ano? Hindi masama ang kahulugan ng kulto. Yung palang kulto pagsamba na karapat-dapat sa Diyos. Tignan nga natin sa salitang Griego na pinanggalingan ng salitang salitang kulto, yung salita sa Griego. Basahin natin ang Romanos 12:1 sa Griego. Παρακαλώ μας αδελφοί διατών οικπυρμών ο Θεό παραστεσάε τα σώματα του μοντ ουσιαν σωσαν αγιαν το Θεό responden lohiken latrean umon. Lohiken latrean umon. Yun yung kulto na karapat-dapat. Yung salitang latrean, ang ibig sabihin nun is to gather together. Sumamba para magsama-samang pagsamba. Latrean, lohiken, latrean. Yung latria, basahin natin ang kahulugan ng latria na pinanggalingan ng latrian sa diksyonaryo Grego ng Biblia. Opo, dito po sa diksionaryong Grego po ng Biblia, sabi po dito sa latria, from G3000, ministration of God, that is worship, divine service. Latria o kulto divine service at pag-worship sa Diyos. Parang pinasasama yung kahulugan ng salitang kulto.
Ngayon, tingnan natin naman sa Diksionaryong Pilipino. Bakit nila pinapasama ang salitang kulto? Tingnan natin sa Diksionaryong Pilipino. Pakilagay sa screen. Ang sabi po dito sa Diksionaryong Pilipino, kulto, sistema ng ritual at tuntuning panrelihiyon. Tingnan mo, hindi nga masama yung kulto kahit sa Diksionaryo ng Pilipino eh. Sabi sa Diksionaryong Pilipino, yung kulto ay galing sa salitang Espanyol na kulto. Na ang unang kahulugan ng salitang kulto, sistema ng ritual at tuntuning panrelihiyon. Masama ba yun? Okay, before we continue. So I think Brother Eli is missing the point here on how we use now words in its modern sense, mga ka-U3. You know, the thing about looking into the origin, wala namang problema doon. Tingnan mo yung Greek, tingnan mo yung Spanish, tingnan mo yung original na mga words, anong ibig sabihin. Pero magiging fallacy po kasi yan kapag you would take that meaning and apply it in its strictest sense in the modern time. For example, nakalimutan ko na po yung word, no? Pero yung word po na nice, it's from the Latin word which means ignorant. So kapag sinabi mo ba ngayon sa ating panahon na, hey, you're quite nice, she's a nice person. Ang ibig sabihin ba nun is ignorante siya? Di ba? Hindi po. Kasi yung meaning ng isang salita ay nag-e-evolve over time. Kasi kung gagamitin po natin ngayon, pwedeng magkalituhan, pwedeng cringy, pwedeng you're missing entirely the point. So I get why Brother Eli is doing this, but I think it is missing an important part of understanding language, which is applying and understanding it both colloquially and conversationally in the modern context. So as mentioned, it's actually a kind of fallacy. So we call that etymological fallacy. Yan kulto yan. Para pandirihan ng Iglesia ng Diyos, kulto raw. Tanggapin kong kulto kami. Kahit saan mo tignan salita, yung kulto hindi masama eh. Sistemang pangrelihiyon yun. At yun ang sinasabi ng Biblia, kulto rasyonal sa Kastila, kulto rasyonal sa Portuges, na ang kahulugan nun ay isang sistema ng pagsamba. At ayon kay San Pablo, yan ay katampatang pagsamba yung kulto. Nakita mo? Kaya dito sa kinalalagyan ko, dahil dito ang salita Portuges, vamos kultuar. Sabihin, vamos kultuar. Galing sa salitang kulto, kultuar. Ang kahulugan ng kultuar, halika sumamba tayo. Paano ba ngayon masama yung salitang kulto? Kasi ang piniisip nila sa kulto, masama eh. Pero kahit na yung tignan sa Diksionaryong Pilipino, kahit tignan mo sa Biblia, yung salitang kulto, hindi masama. Karampatang pagsamba yun. Yung ikalawang kahulugan ng kulto doon sa number 1 ay matinding debosyon o pagsunod sa isang tao, ideya o bagay. Masama ba yun? Yung mayroong kang debosyon, mayroong kang pagnanasang makasunod. Ang isang kahulugan pala ng kulto, matinding debosyon o pagsunod sa isang tao, ideya o bagay. Kung ang ideya na sinusunod mo ay ideya ng Diyos, masama ba yun? Ang kulto ay matinding debosyon para makasunod sa isang tao o ideya o isang bagay. Ang sinunod ko si Kristo. Kulto ako. Sinunod ko si Kristo. Matinding pagsunod kay Kristo. Masama ba ngayon yung kulto? Gagamitin mo lang ang isip mo, kapatid na Ryan. Yun ang sagot ko sa tanong. Maraming salamat po. Mula po sa UAE. Salamat po sa Diyos. Okay, before we continue. So, ibig sabihin po ba, is it a word that the members Church of God International would use openly? Kami kulto kami, pasok po kayo sa ating simbahan dahil kulto kami. The modern sense of the word would mean extreme devotion to one person, a devotion to an idea, or mga things. Pero mga kayo, just to put things into perspective, alam naman po natin siguro sa ating lipunan ngayon, ang ibig sabihin ng kulto ay negatibo po talaga. At ang tinutukoy po dito na tao ay hindi lang po isang deity, no? But usually, it is a charismatic leader, usually claiming to be an apostle, a prophet, sinugo ng Diyos, ganyan po, no? Isa sa mga clear na definition ng kulto. At marami pang iba. Part din po dyan yung matinding compulsion, matinding scare tactic, ayan, extreme rules,
cutting your relationship from your family, extreme control on your lifestyle, and sometimes more often than not, having sexual relationships with the leader. Ayan, yan po yung mga popular po na mga notion ng kulto eh. So dahil may negatibo na connotation ang salitang kulto, I would still find it strange. So this may work during the Spanish time, this may work during the Greeks time, pero sa ating panahon ngayon, as mentioned, meron po siyang negative na po na connotation. Ito pang next na video natin, this is still about the idea daw po no, na pagiging kulto ng MCGI or during this time, iba pa po ang pangalan pero yun nga, ang pag-accuse daw ng mga listeners sa MCGI na ito ay isang kulto. So audio file lang po ito, so pakinggan na lang po natin. Ipinalo up kahapon. Yung tungkol daw sa sinasabi mong ibang mga born again, ito raw ating kulto. Kapatid na Dani. Kasi ngayon, yung sinasabi po na kulto na ipinaparatang sa atin, ang totoo, kung talagang kukunin natin yung general meaning ng tinatawag na kulto, according to the dictionary, according to the Webster International Dictionary, or according to the Groyler Dictionary, ang kulto ay tinatawag na it's a system of religious worship. A system of religious worship, admiration of or devotion to a person or thing. Ayan po ang kahulugan generally ng kahulugan ng kulto ayon sa Groyler Dictionary. Doon naman po sa Encyclopedia Britannica, mayroong ganito na binigay na kahulugan ng salitang kulto. Cult, a system of religious beliefs or practices of formal religious veneration of a deity or a saint. Ayun. Kaya kung atin pong pagsasama-samahin ang lahat ng impormasyong available para kasi yung po salitang kulto, per se, wala dun sa mga salita ng Biblia yung salitang kulto, kapatid na wala po. Kagaya rin ng salitang per se, yung salitang rapture na ginagamit ng mga born again daw sila. Wala naman po salitang rapture sa Biblia pertaining to the second coming of Jesus Christ. Pero yung diwa ng rapture nasa Biblia. Pero yung the mere word rapture wala sa Biblia. Para din po yung Trinity. Para rin yung salitang Trinity sa buong Biblia po, wala yon. Bagaman, meron sinasabi ang tatlo sa Biblia na kapangyarihang dapat na makasakop sa tao. Pero wala yung salitang Trinity, kaya hindi namin pinangangaral yung Trinity, the word itself. Ganon din naman yung salitang kulto. Ang kulto po, ayon sa diksyonaryo, sabi nga, it's a system of religious belief or practices. Isang sistema ng paniniwalang relihiyoso at mga practices o mga nakagawian na pagsamba. A formal religious veneration of a deity or a saint. Ipagsamba sa isang Diyos o sa isang santo. Pag sinasabi yung isang Diyos dito, kasi marami pong kinikilalang Diyos ang mga tao. Halimbawa, dinidiyos ng iba kung sino yung kanilang dinidiyos, yung pagsamba nila roon, yun ay tinatawag na kulto. Ngayon, kung yung Diyos sa langit at Diyos ng Biblia ay Diyos na talaga, may i-apply din natin na yung pagsamba sa yung katipunan ng mga taong sumasamba sa Diyos, sila rin kasama sa isang kulto. Sapagkat meron pang isang specific na kahulugan ng kulto sa Biblia, at yan po naman ay isang sekta, ang sabi noon, Pero kung atin pong kukunin ng etimolohiya ng salitang kulto, it came from the French word culte, and from the Latin word cultus, C-U-L-T-U-S, cultus, which means worship. Ang tunay na kahulugan po ng salitang kulto ay pagsamba. Ayun, kulto sa Kastila, kultus sa Latin, na siyang pinanggalingan niyan, uugatin natin yung salitang kulto, it simply means worship o pagsamba. Kaya kung pinaparatangan man kami na kami ay kulto, sila ba, hindi ba sila sumasamba? O pag sumasamba rin sila, kulto rin sila. Kaya yung kay Almeida, kulto rin yun kung sumasamba sila. Yung kay Eddie Villanueva, kulto rin yun dahil sumasamba sila. Because the word kulto originated from the Latin word cultus, which means worship. Ayan ang dapat nating maintindihan. At ang bigay ng dictionary, modern na kahulugan yan, it's a system of religious worship or religious belief or practice. Ayan ang sinasabi ng dictionary at ng encyclopedia. Kaya po pag-uusap salitang kulto, pwede rin isabihin niya na isang sekta o isang grupo ng mga mananampalataya ayon pa rin sa dictionary. Kaya ano man sa bali-balik rin man natin yung salitang kulto, mga kababayan, kung aking masasabi, yung nagpaparatang na kami ay kulto, sila man kulto rin. Dahil sumasamba rin naman sila sapagkat ang tunay na kahulugan ng kulto, pagsamba sa isang Diyos o sa isang santo o sa isang deity.
Sa isang kinikilalang Diyos ba na yun? Yan ang kahulugan ng kulto. Ngayon, wala na tayong dapat na maraming pang pag-usapan dyan. Ano? Kasi paratang lang naman nila yun na tayo ay kulto eh. Pero kami naniniwala, kami po ay kaanib sa iglesia. Ang kahulugan ng iglesia ay doon sa salitang Latin na ecclesia o na Griego na ecclesia. Ang kahulugan ay yung mga tinawag, the called out one. Mga taong sinawag na Diyos, nagkasama-sama, nakabuo ng isang grupo, sinatawag po yan sa Biblia na ecclesia sa Griego. Yan po ang aming paniniwala. Kami natawag ng Diyos sa paglilingkod sa Kanya. Kaya naniniwala kami, bahagi kami ng iglesyang nasa Biblia. Ngayon, meron tayo ritong tanong mula sa isa nating tagapakinig kay Ronnie Bautista ng Novaliches. Brother Eli, ang aking ama ay diakono ng Baptist Christological Baptist Church, Novaliches Branch. So dyan po natatapos yung second video natin, and I almost forgot, 3 video po pala itong meron po tayo ngayon. And sa third video naman po ay parang overview ng MCGI. What is the church all about? And in a way, we can compare that with our standards of what a cult is. No, yung nasabi ko nga kanina na extreme compulsion, control, encouraging yung pag-break away ng family relationships, devotion to one person, something like that. So itong video na ito is ang Members Church of God International in 2 minutes. And I have to just put a caveat here na syempre po, obvious naman po siguro, ang doctrination po sa MCGI ay hindi po kaya ng 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, hindi po. My understanding is it has to be a kind of siguro series, lecture series, parang something like that. Kasi yun naman ang common sa iba din po ng mga relihiyon. So itong video nito from our brother na YouTuber, Ready to Harvest, mga kayuti. So anyway, tingnan natin ang overview ng MCGI in 2 minutes. This church advertises mass indoctrination, and if you want to be a full member, you have to attend. So who are they? If you're from the Philippines, you probably have heard of Ong Datin Daan, or The Old Path, which is a long-running religious television program. Both the mass indoctrinations and this TV program are part of the Members Church of God International, or MCGI. Until February 2021, it was run by Eli Soriano, who founded it. The church rejects the terminology of the Trinity, but they do still teach that God the Father, Son, and Holy Spirit are God. Jesus ceased being a man when he went to heaven. God is not present everywhere. Everyone who joins must be baptized by MCGI. They reject the baptism of all other churches and view all other denominations as not true churches. The Lord's Supper is an annual observance on the same date for all congregations. The church teaches old earth creation. On salvation, they reject the idea of a personal relationship with Christ. They say some people will go to heaven who never heard about the gospel. Also, the idea of salvation through faith alone is rejected. If a person does not continue in good works, they will not be saved. The church rejects Pentecostalism and modern speaking in tongues, but affirms the gift of healing, though they encourage the use of modern medical intervention. They believe in a premillennial concept of end times, and they teach that homosexual activity is sinful. Divorce is not permitted. Marriage is only broken if one partner dies. The church opposes abortion and the death penalty, and they teach modest dress, no jeans or slacks for women, and for women to not cut their hair or use excessive makeup. They oppose drinking alcohol or celebrating Christmas. There are over 1,300 congregations in the Philippines and 237 in Brazil. Leaders in the Members Church of God are not afraid to call out denominations they believe are wrong. Yep. One of the big names they like to Iglesia ni attack is the Cristo. fellow Philippine denomination Iglesia ni Cristo. For a 2-minute video on that church, click here. Or if you want to dig even deeper into the Members Church of God International, click here. Okay, maikli nga po pala talaga mga ka-youth, so talagang 2 minutes lang. But anyway, one of the things na na-mention ng American na YouTuber on the doctrines of MCGI is yung old earth creation theory. So ano po ba exactly ang tinutukoy doon? So I'm guessing, of course, MCGI believes in creationism, na merong Diyos na gumawa ng lahat. 6 days po ba na regular, na actual na 6 days ang tinutukoy po dyan sa old earth creation? Or these are like long periods of time, kumaga hindi literal na 24 hours mga ka-youth. I'm curious about this particular thing na sa belief po ng MCGI. And of course, na-mention din doon, yung iba alam naman po natin yan, yung hindi po paggamit ng word na Trinity. Although, as mentioned, the purpose of understanding the overview is for us to put that together with the other na definitions ng isang cult. And while indeed Brother Eli was a very charismatic leader, I don't think that he was praised by the people, but he was highly, highly respected. And probably as it is with Brother Daniel Razon, mga ka-youth. And isa pa na gusto ko ding i-mention, yung sinabi doon
ng Amerikano kanina, yung sa idea na MCGI rejects Pentecostalism, which is mga 1900s, no? So 1990s, 80s, 70s, 60s. Ito yung mga nag-speaking in tongues. So obviously, MCGI rejects that. And I have to say, for a 2-minute video, not too bad na na-cover po, no? Nang maigi naman ng YouTuber yung mga important na mga details. Pero gusto kong malaman from members ng Church of God, do you think accurate po ba yung mga nasabi niya mga doktrina at kumbaga pag-sum up? And going back as a whole, so as mentioned, no, medyo maikli yung video natin, I understand why Brother Eli mentioned na, yes, indeed, gathering together, that is a cult, kulto po yan. And in that sense, then we can accept that MCGI is a cult. Pero yun nga, if you use this word in its modern sense, mga ka-youth, sa lipunong Pilipino, I don't think it's a good thing. You would say that, yeah, I belong to a cult. Our church is a cult, actually. You know, something like that. Because in the modern meaning, ay negative na nga po, mga ka-youth. You know? What words are we going to use? The words that are understandable for a particular generation, for a particular time. I believe it is not correct to get the etymology, the origin of a word, no? Greek, Spanish, and apply its literal sense to the modern sense, mga ka-youthy. Kasi po magkakagulo at malilito po tayo. But anyway, mga ka-youthy, what do you guys think about this episode? So sa mga believers po na kulto ang MCGI, please comment below. Sa mga believers naman po na naniniwala na in the modern sense, hindi kulto ang MCGI, please also comment below and let us make the comment section interactive. You can watch that video over there, playlist over here, and I'll see you guys next time. Peace! Bye-bye!